Hello everyone! Welcome back to another video, and this is Beamer Martin. And for today's video, pag-uusapan na naman natin about si GERD and acid reflux. So, ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano yung 5 klaseng pagkain na nakakatulong or the most effective foods na nakakatulong ma-lessen yung acid reflux natin or yung GERD or acid reflux. So, kung gusto mo mapanood ang video ito, huwag mo kalimutan i-subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa next video natin. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin yung 5 pagkain na nakakatulong sa akin based sa na-experience ko as an acid reflux patient, kung ano yung mga kinakain ko during na nagsasuffer ako ng acid reflux. So, unang-una natin gagawin guys, dahil alam ko naman na lahat, yung ikaw ngayon na nanonood dito is related ka dito dahil may acid reflux ka or GERD na gusto mong gumaling. And ngayon guys, i-share ko sa inyo kung ano yung 5 pagkain na nakakatulong talaga sa akin. So, unang-una talaga guys, isang alkaline water. Actually guys, nagdito ako sa likod, sa bakuran ng beach or boarding house na narentahan namin. So, ang unang pagkain or foods na nakakatulong talaga para ma-lessen yung acid reflux ko is yung alkaline water, okay? Aming alkaline water na mabibili natin sa mga department store or sa 7-Eleven. So, yung alkaline water, yung Nature Spring na color red, isa yung nakakatulong talaga sa akin acid reflux na na-lessen siya. So, every morning kapag iinom kayo ng alkaline water, dapat warm water siya every morning, wala ka pang kain. And then yun, nakakatulong talaga siya sa akin na ma-lessen yung acid reflux ko. Kasi mafe-feel ko talaga na tumaas yung acid reflux ko. Yung feeling mo na parang may, parang may nakadagan sa stomach mo. Na nafe-feel mo yun yung mataas yung acid level sa katawan mo or sa stomach mo, okay? Nakakatulong talaga sa akin guys, yung alkaline na water or Nature Spring, Summit or yung Minerali. Yun yung madalas na iniinom ko. So, at saka guys, kapag iinom kayo ng tubig na, for example, kakain kayo ng breakfast, wag muna kayo iinom ng tubig. For example, kakain kayo and then mga 1 hour bago kayo uminom ng tubig, isang basong tubig, okay? And then guys, kapag sa gabi naman, inom din kayo ng warm water or gawin nyo na daily water nyo yung alkaline water kasi as an acidic person, yun yung nakakatulong talaga sa atin para ma-lessen yung acid or acidity sa katawan natin, okay? So, pangalawa guys is yung oatmeal. Alam naman natin yung oatmeal is high in fiber. Nakakatulong talaga siya sa atin na ma-absorb yung acid reflux or ma-absorb yung acid natin sa katawan. Ma-absorb yung acidity natin or ma-absorb yung acid level natin sa katawan. So, yung oatmeal talaga guys, yan yung nakakatulong talaga sa akin during the time na sobrang nagsisuffer talaga ako ng acid reflux. So, ang ginagawa ko lang is every morning, yun yung kinakain ko, yun yung breakfast ko, sinabihan ko lang ng saging, ganon, and then nagyayakult din ako guys. Kasi nakakatulong talaga siya sa akin bilang acidic person or may GERD or acid reflux. Okay, so yung oatmeal guys, every morning lang talaga siya. Kasi para sa akin, every morning ko lang siya ginagawa. And then, it's really effective talaga na you can try eating oatmeal. Pero, yes, kapag kakain ka ng oatmeal, konti lang. Huwag kayong magpapabusog. Of course, kailangan natin yan para hindi mag-reflux or kaya nga tinatawag na acid reflux kasi bumabalik yung pagkain natin sa lalamunan. Okay? So yun guys. Tapos na tayo sa alkaline water, sa oatmeal. Next one is banana. So, maraming nagko-comment sa video ko na about sa banana daw na trigger sila. So, for your information guys, na hindi po talaga lahat ng klaseng banana is nakakatulong talaga sa atin. Yung iba kasi is nati-trigger sa atin. So, we have to find or alamin natin kung ano yung mga saging na pwede sa atin. Like ako, bawal ako sa tundan. Bawal ako sa south, sa garnaba kapag lutuin yung garnaba or lutuin yung garnaba, bawal ako nun. Ang nakakaganda lang sa akin or nahihiyangan lang ako dun sa tundan at saka lakatan po.
So you can try guys sa mga iba't ibang klase ng saging kasi hindi lahat po tayo ay na-trigger or hindi din lahat na pwede sa atin yung saging sa iba. Like for example, ako bagay sa akin yung tundan. Hindi ko naman sinasabi na pwede ka rin sa tundan, o di ba? You can try lang guys kasi hindi naman lahat ng pagkain na bawal sa atin. May iba din na trigger din sila sa ibang pagkain, unlike sa iyo, ganun. So, iba-iba po tayo ng trigger or hindi trigger na pagkain. So, you have to try bananas guys kasi yung banana guys is very fiber siya at saka nakakatulong din siya na man-neutralize yung acid natin or acid level natin sa katawan. So, yung banana is very effective talaga siya and then you can try it every day isang beses lang or isang banana lang yung kakainin mo or one piece of banana na pwede mong kainin kasi as based on my research, nag-research talaga ako guys kasi hindi ko alam kung bakit isang beses lang daw pwede kang kakain ng banana. Pero isang beses lang ako, depende kasi ako 2 beses, 3 beses ako kumakain ng banana, ganun. So you can try banana guys, gawin mo siyang prutas mo and then you can also try apple, ganun. Basta yung mga bawal sa mga like mga acidic person na mga prutas, wag nyong kainin. Like for example, orange, lemon, ano pa ba? Yung mga maaasim na pagkain, okay? Wag nyo po siya lang i-try na kainin kasi nakaka-trigger at nakaka-cause siya ng nakaka-cause siya ng acidity sa katawan natin, okay? Para ma-lessen yon, try banana, okay? And then the next one guys is pang-apat natin is yung honey. Honey talaga guys, ngayon ko lang nalaman na yung honey talaga is sobrang effective niya kasi nakaka-neutralize talaga siya ng acid. Kasi dati, digay ako ng digay. And then biglang nawala yung digay ko dahil sa honey. Hindi ko alam kung ibang pagkain ba nakain ko, pero yung honey talaga yung na-observe ko. Dahil that time kasi may nakita ako sa YouTube or sa TikTok na naggumawa siya ng content about honey kung ikaw ay digay ng digay. So, kung ikaw ay digay ng digay guys, i-try nyo yung honey kasi sobrang effective ng honey, nakakaganda siya at saka you can eat lang, pwede nyo siyang kainin, yes. Wala pang laman yung tiyan mo, bali pagkagising mo na umaga, mag-honey ka and then after that, pag na-absorb na yung honey sa stomach mo or sa stomach mo, ang gagawin mo lang, uminom ka ng warm water, okay? Kapag inom ka ng warm water, uulitin ko, wag padalos-dalos, bali ano lang, kalahating baso lang and then you can exercise and then basta isang baso lang siya guys, okay? And then yun, honey talaga guys, nabibili lang siya sa TikTok shop, sa Shopee, meron dun. And then last one is yung green leafy vegetable. Kasi ako guys may bara ako sa lalamunan dati. Yung bara sa lalamunan ko is siguro mga 1 month hindi siya nawawala. Alam nyo anong ginagawa ko? Okra lang talaga nakakagaling sa akin. Yung mga green leafy foods. Yung okra po talaga is fiber kasi siya. So, pwede siya sa atin. And then, nag-research ako na ang okra pala is good for the guts or the digestion natin. So, itry nyo yung okra guys na masasabi ko talaga sa inyo na kung may bara kayo sa lalamunan, you have to eat okra daily or yung mga malalapot na pagkain like saluyot, alugbati, basta green leafy vegetable guys. Sobrang nakakaganda yan sa atin at saka kung ikaw ay may bara sa lalamunan, itry mo yung okra daily po. Like for example, ngayon sa breakfast mo, mag-okra ka, like for example, sa breakfast mo, dapat may okra, ganun siya. So, pwede mo din siyang gawing snack, ganun, merienda. So, yun siya guys, nakakatulong talaga siya sa akin. And then, kapag kakain talaga kayo, iwasan nyo talaga magpapabusog. So, sa isang araw, kakain ka ng 5 beses, pero small meal lang talaga para hindi siya magkakaroon ng reflux or bara sa lalamunan. Kasi pag busog ka, maya-maya mafe-feel mo parang may bara ka sa lalamunan dito. Okay? So, yun siya guys, yung 5 sinasabi ko sa inyo na very effective talaga siya. Una is yung alkaline water. Mabibili lang siya sa 7-Eleven or sa mga department store, convenience. And the next one is oatmeal, banana, honey, and green leafy vegetable. Ito yung mga pagkain na nakakatulong talaga sa akin guys, okay? So, kung marami kayo natutunan sa video ko, huwag nyo kalimutan po i-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa next video ko about sa garden acid reflux. Kasi ako,
masasabi ko talaga na 99% gumagaling na ako, or gumaling na ako 99%. So I hope na kayo rin, sa mga nakakita ng video ito, I hope na ma-share nyo din to sa iba through share this video, para malaman nila na ito yung nakakatulong talaga sa akin, kasi ako ay GERD patient. So ngayon, masasabi ko 99% gumaling na talaga ako. So hanggang dito lang, sa iyo sa next vlog ko. Bye bye.